Si Gulabsa ay isang napakagandang babae na lubos na mahilig sa pabango. Araw-araw, nag-aayos siya at nagpapabango sa kanyang katawan ng amoy na kayang baliw-baliwin ang sinuman. Minsan, pumunta siya para maglibot sa mga liblib na kabundukan. Dahil sa kanyang kagandahan at bango ng pabango, isang jinn, masamang espiritu, ang naging baliw sa kanya. Palagi niya itong palihim na sinusundan. Ngunit isang araw, nagpasya ang jinn na angkinin si Gulabsa at isama sa piling niya. Inalok niya ito ng marangyang buhay at kayamanan. Si Gulabsa ay sakim din, kaya't pumayag siyang manirahan kasama niya sa kabundukan. Ngunit ang ginawa ng jinn kay Gulabsa ay nakakagulat. Ang buwan ay nagniningning ng buong ningning, at sa liwanag nito, ang mga bundok ay tila lalong nakakatakot. Inabot ni Zarkan, ang jinn, ang kanyang kamay. Tara na, oras na, anya. Ang puso ni Gulabsa ay malakas na tumitibo. Nakita niya, sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking bato, si Sakina, kanyang ina, na nagtatago, may dalang palayok na putik at mga gamit na panggatong. Isang sandali lang, Zarkan, sabi ni Gulabsa at humarap sa kanya. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata habang sinasabi, matagal ko nang gustong maging maganda. Nais ko ng yaman. Ibinigay mo sa akin ang lahat. Gusto ko lang titigan ng matagal ang mukha mo, kahit isang beses lang. Si Zarkan ay naakit sa ganoong gawin ni Gulabsa. Umiti siya at lumapit dito. Ito na ang pagkakataon. Sa buong lakas, ibinuhos ni Gulabsa ang mga buto mula sa maliit na supot na hawak niya sa kanyang kamao, diretsyo sa mata ni Zarkan. Sumigaw si Zarkan sa sakit. Taksil! Pansamantala, siya ay nabulag. Sa gitna nito, lumabas si Sakina mula sa likod ng bato. Mabilis niyang inilagay ang mga bulaklak ng Noorshare at iba pang sangkap sa palayok na putik at sinindihan ito. Sa isang iglap, isang kakaiba, mabangong puting usok ang umakyat. Nang tumama ang usok sa katawan ni Zarkan, nagsimula siyang manghina. Nagbago ang kanyang anyong tao at bumalik siya sa kanyang tunay na anyong jinn. Lumaki ang kanyang katawan at lalong pumula ang kanyang mga mata. Hindi kita palalabasin ng buhay, umbol niya. Sinubukan niyang abutan si Gulabsa, iniiwasan ang usok. Ngunit ang usok ay kumakalat sa kanyang paligid tulad ng isang bakod, sinisipsip ang kanyang kapangyarihan. Si Gulabsa at Sakina ay umatras. Si Zarkan ay nagpupumiglas, sumisigaw, ngunit hindi niya masira ang bilog ng usok. Unti-unti, humina at naging palahina ang kanyang boses. Ang kanyang malaking katawan ay umuurong at muling naging usok kung saan siya nagmula. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay naging isang ulap ng itim na usok at bumalik sa mga bitak ng bundok kung saan siya lumabas. Ang lahat ay tahimik. Sa bundok, tanging ang mahina-hinang usok na nanggagaling sa palayok na putik ang natira. Si Sakina at Gulabsa ay magkayakap, humihingal. Sila ay nanalo. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bundok ng jinn ay lalong naging tahimik kaysa dati. Si Zarkan ay wala na, ngunit nag-iwan ng isang malalim na aral. Ang buhay ni Gulabsa ay ganap na nagbago. Ang lahat ng regalo ni Zarkan, ginto, pilak, at mga hiyas, ay naging putik ng sumikat ang araw. Ang bahay ay bumalik sa dating kalagayan.
Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nagreklamo. Hindi na si Gulabsa ang dating babae. Ang bisyo ng pagkukunwari at kasakiman ay nawala na sa kanya. Naunawaan niya na ang tunay na kagandahan ay wala sa mamahaling damit at pabango, kundi sa walang pag-imbot na pagmamahal ng kanyang ina at sa pagtitiis ng kanyang ama. Sa pagod na mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang pinakamalalim na pag-ibig sa mundo, at sa katahimikan ng kanyang ama, narinig niya ang libu-libong dasal. Humiling siya ng tawad sa kanyang mga kaibigan, sina Saha at Nida, na laging sumubok na ipakita sa kanya ang tamang landas. Ngayon, mas madalas siyang nasa bahay kasama ang kanyang inay. Tumutulong siya sa mga gawain, nag-aalaga sa kanyang ama, at masayang ginagampanan ang maliliit na responsibilidad sa bahay. Isang araw, sinabi niya sa kanyang ina, "Inay, maaari mo ba akong turuan kung paano gawin ang gulab Shiraz?" Ngumiti si Sakina sa kanyang anak. "Anak, ngunit tandaan, hindi lang ito isang pabango. Ito ay ating pamana. Ating lakas. Laging gamitin ito para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman." Ngayon, si Gulabsa at ang kanyang ina ay magkasamang gumagawa ng pabango. Natuto pa siya tungkol sa espesyal na bulaklak na Norshire. Natutunan niya kung paano bawat halamang gamot ay may sariling lakas. Ang kanilang ginawang pabango ay sumikat sa buong lungsod. Sinasabi ng mga tao na ang kanilang pabango ay hindi lang may amoy, kundi may dalang kapayapaan. Unti-unti ang kanilang kahirapan ay nawala. Ngunit ang kayamanan sa pagkakataong ito ay hindi nagmula sa kasakiman, kundi sa pagsisikap at husay. Si Gulabsa ay maganda pa rin, marahil mas maganda pa nga kaysa dati, dahil ngayon ang kanyang kagandahan ay may ningning ng pagpapakumbaba at katalinuhan. Alam niya na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang suporta ng pamilya at kapayapaan ng isip. Paminsan-minsan, kapag malakas ang hangin, parang may nakatingin sa kanya mula sa bundok ng Jen. Ngunit hindi na siya natatakot. Alam niya na hindi lang siya nagkulong ng isang Jen, kundi natalo rin niya ang Jen ng kasakiman at kamangmangan sa loob niya. At ito ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Ngunit ang tagumpay na ito, na ipinagdiwang ni Gulabsa at ng kanyang pamilya, ay katapusan lamang ng isang kabanata, hindi ang buong kwento. Ang muling pagkakakulong ni Zarkan sa bundok ay isang malaking pagbabago, ngunit ang gulo sa kanyang mundo ay hindi limitado sa bundok ni Gulabsa. Hindi nag-iisa si Zarkan, at ang epekto ng kanyang paglaya at pagkakakulong ay hindi lamang sa mundo ng tao, kundi pati na rin sa mundo ng mga jinn. Nang gabing muling ikinulong si Zarkan, sa isang lumang guho malayo sa lungsod, nagpulong ang isang konseho ng mga jinn. Ang konsehong ito ay binubuo ng mga jinn na malayo sa mundo ng tao, na naniniwala sa kanilang mga sinaunang tradisyon at kapangyarihan. Isa sa kanila, isang matandang jinn na naggangalang Shewan, ay biglang nabalisa. Lumiwanag ang kanyang mga mata at may matinding lamig na naramdaman sa hangin sa paligid niya. Si Zarkan muli siyang ikinulong, umalinggaw ang boses ni Shewan sa guho. Sinahaat, ang kanang kamay ni Shewan ay nabigla. Ano? Paano nangyari yon? Walang tao ang makakahipo sa kanya. Ito ang gawa ng bango ng gulab Shiraz, sabi ni Shewan, at ginamit ang Norshire. Ang bulaklak na itinanim ng isang matalinong jinn mula sa ating lahi sa lupa, maraming siglo na ang nakalipas, upang magbigay ng pananggas sa mga tao.
Ngunit ang pananggang ito ngayon ay naging isang espada. Ipinagpatuloy ni Shewan, ang pagkakakulong ni Zarkan ay hindi lamang isang kahihiyan para sa atin, kundi isang panganib din. Ang kanyang kapangyarihan ay napasailalim sa bulaklak na iyon. At kung ang kapangyarihang ito ay mapunta sa masasamang kamay, maaari itong maging banta sa dalawang mundo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin, Shewan? Tanong ni Nahaat. Dapat ba nating patayin ang babaeng nagkulong kay Zarkan? Hindi, Nahaat, malalim na huminga si Shewan. Hindi natin paraan ang pumatay ng tao. Kailangan nating mabawi ang Noorshare, at kailangan nating malaman kung sino ang gumawa ng Gulab-e-Shiraz sa pagkakataong ito. Sino man ang gumawa nito ay alam ang lihim na itinago ng ating lahi maraming siglo na ang nakalipas. Samantala, si Gulabsa at Sakina ay masayang namumuhay sa kanilang maliit na bahay. Ang paggawa ng bagong uri ng Gulab-e-Shiraz ay naging libangan nila. Hindi lang pabango ang natututunan ni Gulabsa, kundi pati na rin ang ibang mga lihim na nakatago sa mga reseta ng kanyang lola at apong babae. Sinasabi ni Sakina sa kanya kung paano nakakaapekto ang ilang mga amoy sa isip ng tao, kung paano ito ginagamit noong unang panahon para sa kapayapaang espiritual at kung minsan, pagpapagaling. Isang araw, isang sikat na mangangalakal mula sa malaking hanay ng mga negosyante sa lungsod, na nagngangalang Malik, ang dumating sa kanilang bahay. Kilala si Malik sa kanyang negosyo ng pabango. Nabalitaan niya ang amoy ng Gulab-e-Shiraz at gusto niya itong bilhin. May kakaiba sa pabango ninyo, sabi ni Malik. Mayroon itong kapayapaan at kasariwaan na magugustuhan ng aking mga customer. Gusto ko itong bilhin sa malaking dami. Sa una, nag-alinlangan si Sakina at Gulabsa. Natatakot sila na ang mahalagang reseta ay mapunta sa masasamang kamay. Ngunit ipinaliwanag ni Malik na gusto lang niyang bilhin ang pabango, hindi ang reseta. Binigyan niya sila ng magandang presyo na nagpabuti ng pinansyal na kalagayan ng kanilang pamilya. Nakapagbigay na si Gulabsa ng mas mahusay na lunas para sa kanyang ama. Ang pinakamahusay na manggagamot sa lungsod ang nag-aalaga sa kanya. Si Rahmat Ali ay nagsimulang makalakad-lakad na parang isang himala para sa kanila. Nakapagbigay na rin si Gulabsa ng pahinga sa kanyang inay. Ang mga pagbabagong ito sa buhay ni Gulabsa ay maganda, ngunit ang mga pagbabagong ito ay nagdadala rin ng hindi inaasahang tingin. Nang magsimulang lumabas ang Gulab-e-Shiraz sa lungsod, ang amoy nito ay umabot sa mundo ng mga jinn. Naramdaman ni Shewan at Nahaat ang lumalagong epekto ng Gulab-e-Shiraz. Ipinadala si Nahaat sa lungsod upang hanapin ang pinagmulan ng amoy na ito. Dumating si Nahaat sa lungsod na nagkukubli bilang isang ordinaryong tao. Natagpuan niya ang pabrika ng pabango ni Malik at dahan-dahang nakarating sa bahay ni Gulabsa at Sakina. Mula sa malayo, nakita ni Nahaat si Gulabsa. Hindi na siya ang dating inosenteng babae. Ang kanyang mga mata ay may katalinuhan at ang kanyang mukha ay may kakaibang katahimikan. Naunawaan ni Nahaat na ang babaeng ito ay hindi lamang gumagawa ng pabango, mayroon siyang kapangyarihan na ginamit niya laban kay Zarkan. Nalaman ni Nahaat na ang bulaklak ng Noorshare ay tumutubo pa rin sa bundok. Naramdaman din niya na ang kapangyarihan ni Zarkan ay nakakulong pa rin sa bulaklak na iyon,
at ang bulaklak ay nasa kontrol ng lahi ni Gulabsa. Kung ang bulaklak na iyon ay makuha ng mga jin, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ni Zarkan para sa kanilang sarili. Isang araw, nang nagtitipon si Gulabsa ng mga bulaklak ng Noorshare sa bundok, nagpakita si Nahaat sa kanya na nagkukubli bilang isang ordinaryong manlalakbay. "Aba, babae, anong ginagawa mo sa liblib na bundok na ito?" tanong ni Nahaat sa matamis na boses. Lumingon si Gulabsa. Wala siyang naramdamang panganib mula sa estranghero, ngunit may kakaibang lalim sa kanyang mga mata. "Naghahanap ako ng mga bulaklak dito," sagot ni Gulabsa. "Ito ang bundok ng mga jin," ngumiti si Nahaat. "Hindi ka ba natatakot?" "Hindi na," sinabi ni Gulabsa ng may kumpiyansa. "Nalampasan ko na ang aking takot." Naunawaan ni Nahaat na ang babaeng ito ay makapangyarihan. Hindi niya ito maaaring hamunin ng direkta. Naisip niya na kailangan niyang lumapit kay Gulabsa sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakaibigan at makuha ang lihim ng Noorshare mula sa kanya. Nakipag-usat si Nahaat kay Gulabsa at nagkwento sa kanya. Nagbahagi siya ng ilang bagay tungkol sa mundo ng mga jin na hindi pa naririnig ni Gulabsa. Nasiyahan si Gulabsa sa mga kwento, ngunit palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na mag-ingat sa mga estranghero. Naramdaman ni Sakina ang bagong pagbabago na ito sa kanyang anak. Pakiramdam niya, si Gulabsa ay tila malungkot at nawawala sa loob ng ilang araw. Isang gabi, tinanong ni Sakina si Gulabsa, "Anong problema, anak? Mayroon ka bang pinag-aalala?" Ikinuwento ni Gulabsa ang tungkol kay Nahaat. Agad na naunawaan ni Sakina na hindi ito isang ordinaryong tao. Ikinuwento sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa panlilinlang ng mga jin. "Lumayo ka sa kanya, anak," sinabi ni Sakina ng may pag-aalala. "Hindi iyan isang ordinaryong tao. Ang mga jin ay nagpapalit ng maraming anyo." Nahirapan si Gulabsa na maniwala sa kanyang ina. Hindi masama si Nahaat. Nagkukwento lang siya. Ngunit isang gabi, muling kinuha ni Sakina ang mga lumang libro ng kanyang ina. Naalala niya ang isang espesyal na payo mula sa kanila. Kapag ang isang jin ay nag-alok ng pagkakaibigan, huwag mong paniwalaan ang kanyang mga salita. Hahaluan niya ng pulot ang kanyang mga salita upang makuha ang iyong mga lihim. Naisip ni Sakina ang isang paraan. Kinabukasan, sinabi niya kay Gulabsa, "Ibigay mo sa estrangherong iyon ang ilang bagong gawang gulab-e-shiraz bilang regalo mula sa iyong pabango. Ngunit lagyan mo rin ng isang talulot ng bulaklak ng Noorshare. Kung siya ay isang jin, siya ay mababalisa sa amoy na iyon." Sinunod ni Gulabsa ang kanyang ina. Gumawa siya ng isang espesyal na bote ng bagong pabango at palihim na naglagay ng isang tuyong talulot ng Noorshare. Nang makita niya si Nahaat kinabukasan, ibinigay niya ang pabango bilang regalo. Kinuha ni Nahaat ang pabango sa kanyang kamay. Pagkabukas niya ng takip, ang makapangyarihang amoy ng Noorshare ay pumasok sa kanyang ilong. Sandali, nag-alinlangan ang kanyang anyong tao. Isang kakaibang sakit ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang bote ng pabango ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Agad niyang isinara ang takip at lumayo kay Gulabsa. "Ito ano ito?" Nagbago ang boses ni Nahaat.
Pumasok ang tunay na karangalan ng jinn. Naunawaan ni Gulabsa na tama ang kanyang ina. Ang estrangherong ito ay walang iba kundi isang jinn. Ito ang Gulab-e-Shiraz, sinabi ni Gulabsa ng may lakas ng loob. At mayroon itong amoy na kayang ikulong ang mga jinn na katulad mo. Tinitigan ni Nahaat si Gulabsa. Ang pagkukunwari ng pagkakaibigan ay nawala na. Alam mo, sabi niya, ikaw ang nagkulong kay Zarkan. Iniligtas ko ang aking inay at ang aking pamilya, sinabi ni Gulabsa ng may kumpiyansa. Malalim na huminga si Nahaat. Gumawa ka ng malaking pagkakamali, babae. Hindi nag-iisa si Zarkan. Ipaghihiganti ang kanyang pagkakakulong. Pagkatapos sabihin ito, si Nahaat ay nawala na parang usok sa hangin. Mabilis na umuwi si Gulabsa at sinabi ang lahat sa kanyang ina. Naging seryoso si Sakina. Hindi pa tapos ang panganib na ito, anak. Ngayong alam na nila ang lihim ng Noorshare, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Nang gabing iyon, muling nagkita sina Shaywan at Nahaat sa bundok. Ikinuwento ni Najaat kay Shaywan ang buong kwento. Malakas ang babae, Shaywan, at alam niya ang lihim ng Noorshare. Hinimas ni Shaywan ang kanyang balbas. Kung gayon, kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Ngayon, kailangan nating makuha ito sa pamamagitan ng lakas. Gagamit ba tayo ng itim na mahika? Tanong ni Nahaat. Isang kislap ang lumabas sa mata ni Shaywan. Hindi. Gagamitin natin ang ating sinaunang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na lampas sa pag-unawa ng tao. Ilalagay natin siya sa isang mahirap na sitwasyon kung saan siya mismo ang lalapit sa atin. Tumingin si Shaywan sa lungsod. May isang bagong plano na umiikot sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pinakamalaking kahinaan ng tao ay ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pamilya. Sa sumunod na ilang araw, may mga kakaibang pangyayari na naganap sa lungsod. Ang pabango ng Gulab-e-Shiraz, na nagbibigay ng kapayapaan noon, ay nagpasimula na ngayong magbigay ng pagkabalisa sa mga tao. Sino man ang maglagay nito ay nakakaranas ng kakaibang panaginip at hindi makatulog sa gabi. Ang isang kapaligiran ng takot ay bumalot sa lungsod. Ang negosyo ni Malik ay humina, at ang mga tao ay nagsimulang kamuhian ang Gulab-e-Shiraz. Si Gulabsa at Sakina ay nagulat. Ang kanilang pabango, na nagbibigay ng kaligayahan, ay naging sanhi na ngayon ng kalungkutan. Nagsimulang mag-inay ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Ito ay dahil sa inyo, sigaw ng isang pulutong. Inalis ng pabango ninyo ang aming kapayapaan. Nadurog ang puso ni Gulabsa. Ang kanyang pagsisikap at malinis na kita ay nasa panganib ngayon. Isang gabi, habang nakaupo si Gulabsa sa tabi ng kanyang ama, sinabi ni Rahmat Ali, ito ang gawa ng mga kasamahan ni Zarkan, anak. Gusto ka nilang turuan ng leksyon. Ngunit, ano ang gagawin namin, ama? Tanong ni Gulabsa. Paano namin sila pipigilan? Hinawakan ni Rahmat Ali ang kamay ni Gulabsa. Sinasabi sa akin ng iyong lola na ang Noorshare ay hindi lamang nagkukulong sa mga jinn, kundi sinisipsip din nito ang kanilang kapangyarihan. Kung ang kanilang kapangyarihan ay sumisira sa Gulab-e-Shiraz, tanging ang Noorshare ang makakapag-ayos nito. Nakita ni Gulabsa ang sinag ng pag-asa.
Kasama ang kanyang ina, muli niyang binasa ang mga lumang libro ng kanyang lola. Nakita nila ang isang sinaunang paraan kung saan ang bulaklak ng Norshire ay dapat sunugin sa isang espesyal na gabi ng buwan sa isang espesyal na paraan, at ang abo nito ay ihalo sa gulab-e-shiraz. Ang abo na ito ay hindi lamang nagwawakas sa masamang epekto ng mga jinn, kundi pinapalakas din nito ang amoy ng pabango. Ngunit upang makumpleto ang paraan, kailangan nilang pumunta sa pinakamataas na punto ng bundok, kung saan direkta ang liwanag ng buwan. At ito ay isang lubhang mapanganib na gawain dahil ito ay teritoryo ng mga jinn. Nagpasya sina Gulabsa at Sakina. Kailangan nilang gawin ito para sa kanilang pamilya at para sa buong lungsod. Sa isang espesyal na gabi ng buwan, palihim silang umakyat sa bundok. May dala silang mga sariwang bulaklak ng Norshire sa kanilang mga kamay at lakas ng loob sa kanilang mga puso. Pagdating nila sa mataas na punto ng bundok, lumakas ang hangin. Pakiramdam nila ay libu-libong mata ang nakatingin sa kanila. Naroon sina Shewan at Nahaat, ngunit hindi nakikita ng mga mata ng tao. Sinimulan ni Gulabsa at Sakina ang paraan. Inilagay nila ang mga bulaklak sa isang espesyal na lalagyan at sinimulang sunugin ito sa isang espesyal na dasal na nakasulat sa mga libro ng kanilang lola. Nang masunog ang mga bulaklak, isang matinding liwanag ang lumabas. Ang liwanag na iyon ay nagdulot ng sakit sa mga jinn. Nagpupumiglas sina Shewan at Nahaat. Pigilan sila, umbol ni Shewan. Sinisira nito ang ating kapangyarihan. Nagpaputok si Nahaat ng isang hindi nakikitang pana patungo kay Gulabsa. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sakina sa pamamagitan ng kapangyarihan na nakuha niya mula sa mga lihim ng gulab-e-shiraz. Kinuha ni Gulabsa ang abo at inihalo ito sa gulab-e-shiraz. Isang matinding kislap ang lumabas sa bote ng pabango, at ang amoy nito ay naging mas nakakapagbigay kapayapaan kaysa dati. Ang pabangong ito ay hindi na lamang amoy, kundi isang sandata na lumalaban sa masamang epekto ng mga jinn. Natalo sina Shewan at Najaat at naglaho. Nalaman nila na ang kapangyarihan ng lahi ni Gulabsa ay higit sa kanilang inaasahan. Sumikat ang araw at umuwi sina Gulabsa at Sakina. Ibinigay nila ang bagong pabango sa mga tao sa lungsod. Sa pagkakataong ito, nang gamitin ito ng mga tao, naramdaman nila ang kapayapaan. Nawala ang kanilang mga masasamang panaginip at muling bumalik ang kaligayahan sa lungsod. Ang gulab-e-shiraz ay hindi na lamang isang pabango, kundi isang simbolo ng pag-asa. Si Gulabsa ay hindi na lamang gumagawa ng pabango, kundi naging tagapagtanggol ng kanyang lungsod. Natalo niya hindi lamang ang jinn ng kasakiman at takot sa loob niya, kundi natalo rin niya ang mga kalaban sa labas. Ang kanyang buhay ay naging isang halimbawa kung paano ang isang ordinaryong babae ay kayang harapin ang pinakamalaking pagsubok sa pamamagitan ng kanyang lakas ng loob at suporta ng pamilya. Ang kwentong ito ay hindi na lamang tungkol kay Gulabsa, kundi isang pamana na nagtuturo ng lakas, tapang, at kabutihan sa mga darating na henerasyon.